welcome back again sa aking Liz Tech channel. So we're back again for another video. And guys, for today's video is magre-review na naman tayo ng pinakamurang phone na naman ng itel. At it is just 3,000 plus at magkakaroon ka na nitong itel A50 4G. So ngayon, iti-test natin to kung gaano ba to kaganda sa kanyang presyo na napakamura na. Ano ba yung kayang gawin niya? Maganda ba to sa camera, gaming, and a lot more. Titingnan natin yan. So ayan, huwag na natin patagalin pa. Ayan, magsimula na tayo. Guys, andito na nga si itel A50 4G. Ayan, ito po yung box niya, kateki. So, kung makikita nyo po dyan, may itsura na mismo ng phone. Ayan, may nakalagay dito, 6.6 inch big screen. May dynamic bar na siya. Huge ang kanyang ROM at RAM. Imagine 8GB at 64GB ROM. And meron na rin po siyang 5,000 mAh battery. So, ayun, excited na ako guys. Titingnan na natin. So, ayan, as we open the box guys, bubungad yung phone. May free casing din po siya. Ayan po yung kanyang warranties. At eto na nga yung kanyang USB Type-C cable and yung kanyang power brick. So, ayan na nga kateki. Nandito na nga ang pinakabagong itel A50 4G. By the way, eto guys is ang kanilang Misty Black color. At ayan po yung itsura ng Misty Black. And ayan, may pagka-glittery yung kanyang back finish at napaka-smooth. And meron siyang dalawang cameras at may isang LED flash. Ayun, napansin ko dito guys sa kanyang back is yung kanyang camera module. Seamless na po siya. Diba usually yung camera module ng mga entry level is naka-protrude. Eto guys, seamless na siyang tingnan. Ganda rin kasi flat and round edges na rin siya. May pagka-matte yung finish ng kanyang frame. So, magaan lang din yung device. And isa rin sa napansin ko kaagad kateki is meron siyang fingerprint scanner. Side-mounted na. So, na-surprise ako sa kanyang price na 3,000 plus is may fingerprint scanner na rin. So, mapakita ko sa inyo dyan as I tested it and very responsive. Then, yung kanyang fingerprint scanner. 0.1 second lang. Ma-on mo na agad siya. USB Type-C na rin po yung kanyang charging port, which is good. Kasi diba kapag mga ganitong pricing, usually micro USB pa, which is very old. Pero ito guys, Type-C na, which is nice. Ito yung mga speaker. Then may 3.5mm audio jack din po siya. So ayun, so far maganda ang kanyang back. Hindi mapagkakamalang 3,000 plus lang ito. Kinaganda rin dito kateki is meron siyang dual SIM card slot and meron din siyang SD card slot. Then ayan, turn on na natin para makita niyo na agad yung kanyang display. And as I turn on kateki, ayan po yung kanyang screen quality. And nakita nyo meron pa siyang teardrop or notch design. Makita nyo rin po dyan is meron po siyang malaking storage. Ito talaga yung isa sa pinaka-selling point dito sa kanyang presyo na 3,000 plus. 64 na kasi yung kanyang storage. And meron siyang up to 8GB RAM. So, sa 3,000 plus na yun, napakasulit na yun sa ganong price point as an entry-level phone. So, yun lang. Malaki yung storage niya. So, makapag-store kayo dyan ng maraming files na gusto nyo, maraming photos. Pwede ka rin mag-extend ng external storage kung gusto mo rin ng mas malaki pang storage na extra. Ayan. So, ayun. Good option na rin yan. Next is, of course, yung kanyang battery din. Isa din to sa selling point niya kasi may 5,000 mAh battery siya. At para makita nyo kung gaano nga kakunat yung battery niya is tinest ko kaagad. Ayan, para makita nyo dyan. And there nga, as we tested it sa draining from 100%, naging 97% lang siya after 30 minutes of playing YouTube. At naging 92% siya after 30 minutes of playing Mobile Legends. So, normally, kapag magte-test ako ng 5,000 mAh battery phone sa ganitong span of time, usually kinukuha sa kanyang battery is 10% and above. Pero in fairness dito, guys, makikita ko talagang makunat yung battery niya. Kasi kahit nga sa short span of time lang na testing namin, so from 100%, naging 92 lang siya. So, mga nasa 8% lang yung kinuha sa kanya. So, talagang iba kasi makunat po yung kanyang battery. And
True enough din naman sa aming experience ito while using it, talagang nagtatagal siya in a day. Kahit nga continuous ka nanonood lang ng mga video streaming, naglalast siya talaga ng 10 hours. So, matagal na yun ha, kapag continuous. And kapag naka-standby naman siya, talagang maglalast siya ng ilang oras talaga guys, like 462 hours as per the ITEL. And true enough naman, ilang araw na to sa akin at hindi pa rin siya nalulobat, hindi ko pa rin siya na-charge pa. So, kaya nga, charging test ko na rin siya para makita nyo rin. And of course, sa charging experience naman namin, hindi ako makapag-guarantee na mabilis talaga siyang mag-charge kasi hindi naman to supported ng fast charging. Sa price ba naman yung 3,000 plus, mag-expect ka pa ba nun? Maghihintay ka ng medyo mahaba-habang oras talaga when charging this. Pero, bawing-bawi naman kasi matagal talaga siyang malobat. So, kung naghahanap ka ng phone na affordable for entertainment, talaga masasuggest ko ito guys kasi masasamahan ka talaga nito in a long hours. So, ayun, ito yung isa sa selling points no, ng phone na ito, yung kanyang battery na legit na makunat siya. Next, of course, is yung kanyang screen size. Ayan, mapapansin nyo naman agad dyan na medyo malapad talaga siya compare sa normal entry-level phone na nasa 6.5 inch lang. Big screen naman siya. And of course, ito na nga, no, sa kanyang presyo, may dynamic bar siya. So, kapag nag-charge ka, check mo dyan yung kanyang charging percent and other notifications na pwede mong ma-customize dito sa kanyang dynamic bar. So, ayun, magandang points na rin yan sa kanyang presyo ha. And again, in fairness naman sa aming experience, sa kanyang screen quality, normal na entry-level screen quality phone lang siya. Seamless naman din yung aming viewing experience. Sa smoothness naman, hindi ko talaga masasabing sobrang smooth ng kanyang screen, pero hindi na siya bad. Now, sa kanya namang chipset guys, ito nga lang is powered to ng T603 octa-core processor. So, ayun, hindi nga lang siya ganun taga malupet na processor, pero at least, 'di ba? Ayan, yung operating system nito is Android 14 na rin naman. So, latest na rin po yung kanyang operating system. As we gaming test this one, surprisingly kateki, makakapag-game ka nito sa ultra graphic setting. Hindi ko in-expect yon sa kanyang presyo na 3,000 plus. Makakapag-play ka ng ultra graphics. So, sa totoo lang, nung first namin binuksan, talaga na-experience kami ng lag. Pero nung na-load na talaga lahat, naging maganda po yung performance niya. Na-experience naman namin na maaliw dito, no? Kasi nga naman, smooth din naman yung performance niya. Though hindi nga lang siya sobrang impressive, katulad ng mga nakasanayan nating mga phone sa mid-range, kasi naman entry-level lang to, 3,000 plus. Pero in fairness, hindi na bad po yung gaming performance niya sa kanyang presyo. Talagang mapaglaruan niyo po ito ng Mobile Legend Bang Bang. Ayan. And of course, it varies din of course sa signal, kasi ginamit namin is Wi-Fi. Maganda rin siya sa clashing. In fairness, hindi kami naka-experience ng hard touch. Pero eto guys, sa ITEL A50, 4G, okay na po yung kanyang gaming talaga sa aming experience. So, hindi lang pala to parang maganda for like schooling. Maganda rin naman pala yung other features niya. And of course, yung gaming performance niya. And perfect din yung kanyang battery kasi long-lasting. So, maganda rin po siya for your entertainment. Ayan. So, sa other feature naman to guys, of course, the camera. Hindi natin pwedeng palagpasin yan. Iti-test din natin para makita nyo. Ayan, meron po itong 5MP sa front cam. And sa rear cam is dual na nga yung kanyang rear camera, may 8 megapixel. Ayan, bakita ko sa inyo yung mga sample shots ko using the front cam. And using the rear cam. Guys, based on my experience, hindi naman siya ganun talaga ka-super impressive. Nakikita nyo naman dyan, pero hindi na siya bad sa kanyang price point, yung ganitong klaseng camera performance. Nakita nyo naman dyan yung mga sample shots ko sa rear cam, and sobrang malinaw rin naman siya, though hindi siya ganun ka-detailed talaga, at hindi din siya ganun talaga ka-realistic, yung kanyang quality, medyo may saturation, pero hindi na bad yung kanyang clarity. Mas maganda to guys gamitin kapag may proper lighting, compare sa indoor shots. Then sa front guys, ayan, makita nyo naman yung mga selfies ko, hindi na rin bad yung front cam niya. Kaya lang, huwag kayo ma-expect ng too much sa
kanyang performance kasi hindi naman siya ganun kalaki yung kanyang megapixel sa front din. So, sakto lang guys, sa mga makapag-selfie ka naman ng maayos dito. Yung video nga lang niya is wala siyang video stabilizer. Syempre, sa kanyang price ba naman, mag-expect pa ba tayo ng ganun? So, ayan, nakita niyo na yung performance. Ano masasabi niyo po dito kay Itel A50 4G? Ayan, nasusulitan ba kayo sa kanya? Kasi kung tatanungin nyo, sa price niyang 3,199, talagang masasabi kong sulit na to. In fairness ha, dati hindi ka makakapag-try ng ganitong klaseng phone tapos mapaglaruan pa sa Mobile Legends sa ganyang presyo. Eto, talagang nasusulitan na ako. Though manage your expectation lang ha, huwag naman kayo ma-expect ng too much. Like, very smooth talaga na performance kasi hindi naman ganun ka-power yung kanyang processor. Pero hindi na bad yung kanyang performance sa kanyang presyo. Talagang magagamit mo na to. Plus points na nga lang na mapaglaruan pa siya ng Mobile Legends. Talagang sulit na siya for me guys. So yan lang, at least nakita nyo na po yung performance ni Itel A50 4G and so far okay naman ako dito. Approve naman siya sa akin. So ayun na nga ka-techies. I hope na na-enjoy nyo po ang aking video. At sa mga gusto ma-purchase nito, ayan, ibibigay ko po yung link sa description box. Ayan, bisitahin nyo lang po. Maraming salamat po ka-techies sa panonood. I hope to see you again soon. Bye!